musika raw nakapagpapagaling, nakapaghihilom ng sakit ng kalooban, at nakapagpapalakas ng pinanghihinaan ng loob. Ngunit mag-iingat kayo sa pakikinig ng musika. Hindi lahat ay nagtutulog ng mabuti. Minsan, ito ay may masamang epekto tulad ng panganib sa iyong buhay. Samahan niyo kami sa sandaling ito. Sisimulan natin ang isa na namang kwento ng kababalaghan na ating pamamagatang Cilindro ni Lazaro sa isa na namang gabi ng lagi. Manong! Hoy! Umuwi ka na! Abay, huwag ka matulog dito sa tindahan ko. Sino may sabi sa'yo yung tulog ako? Nakasubasub ka na rin sa mesa eh. Sige na, umuwi ka na. Hindi. Lasing na lasing ka na. Hindi ko pa naubos ko lapan eh. Wala nang laman yan. Wala na ba? Buisit, oh! Ay! Abay, huwag ka magbasag ng bote rito sa tindahan ko! Pambira ka! Umuwi ka na nga! At huwag ka mamimerwisyo dito! Tinataboy nyo kasi, Eto. Pambira. Alikora, pabili po ng mantika si Lola Epang. Ito pong lalagyan, no? Ito po ang 10 piso. Ay, akin na. Ay, hintayin mo at magsasalin ako ng mantika, ha? Opo, tutugtog po muna ako. Itigil mo yan, Lazaro! Itigil! Aray ko po! Manong! Bakit nang binatukan yung bata? Hindi na bata yan. Sintu-sintu yan eh. Inaano ka ba? Sabi nang umuwi ka na eh. Umuwi ka na! Kaysa namimerwisyo ka rito sa tindahan ko! Talaga uwi na ako. Baka mamaya, maawa pa ako sa tinaw ng batang yan. Ay! Ikaw ba si Raulo? Oh, sige na. Tumakan ka na, Lazaro. Ituloy mo na yung pagtugtog ng silindro. Sasaling ko lang tumantika na binibili mo, ha? Salbahe si Banong! Oh, talagang salbahe ang sang yun eh. Kaya wag mong gagayahin, ha? At huwag kang maniniwalang sinto-sinto ka. Siya ang sinto-sinto. Matandang walang pinagkatandaan. Puro ka na lang silindro. Bakit ba hindi ka lumabas ng bahay? Dati naman gustong-gusto mo nakikipaglaro sa mga bata doon sa labas. Pinagtatawanan nila ako, Lola. Sintu-sintu raw ako. Tapos si Banong, alam mo kanina, binatukan na naman niya ako. Demonyong Banong na yun ah. Talaga yatang pinipilit ako ng isang yun. Pinipilit na ano po, Lola? Pinipilit niya akong gamitin ang karunungang matagal ko nang nakinalimutan para sa katahimikan ng baring to. Ano pong karunungan yun, Lola Epang? Wala, Lazaro. Ako na lang nakakaalam noon. Sige na. Tumugtog ka na lang ng silindro at iisipin ko kung paano kita maipagtatanggol sa mga nangaapi sa'yo sa baryong ito. Opo, tutugtog na po ako. Tama nga. Ang silindro mo, Lazaro, iyan ang dadaluyan ng himala. Gagawa tayo ng maputi para singilin sila sa kaapihang ginagawa nila sa'yo. Panahon na.
para ipalasap ang mapait nilang trato sa'yo sa magandang paraan. Mamahalin nila ang apo ko at saka ko sila babawian. Lola Epang, matagal ko na pong sinasabi sa inyo. Ipasok natin sa eskwelahan si Lazaro. Matanda na yung apo ko. Isa pa, sinubukan ko ng pag-aralin siya. Pero hindi nga abot ng isip niya. Puro pala ko lang grado, pasang-awa. Iba na po ang paraan ng pagtuturo ngayon. Bakit ba namimilit ka? Magkano bang kikitain mo kung ipapasok ko muli sa paaralan ng apo ko? Naku po, wala po akong tatanggaping dagdag sa kinikita ko. Gusto ko lang talagang makatulong kay Lazaro. May talino siya sa musika. Ang kailangan po niya ay kaalaman at dagdag na gabay. Ay, kaya ko nang ibigay yun. Pero, Lola Epang... Ayokong danasin pang muli ng apo ko ang panlilibak ng ibang tao. Ang pagtatawa. Dahil sa hirap siyang umintindi. Ako lamang ang may malasakit kay Lazaro. Wala nang iba pa. Alam mo, Menchi, nakakaawa naman talaga si Lazaro. Pero hanga ako sa'yo. Sobra ang malasakit mo sa kanya. Ganun yata talaga, Denise, kapag isa kang guro. Hindi kaya ng konsensya mo na may isang kababaryo kang hindi nag-aaral, gayong alam mong libre naman ng elementarya hanggang high school. Pero mukhang limitado nga talaga ang kaalaman ni Lazaro. Sa tingin ko, tama ang pasya ni Lola Epang. Yung manatili na lang siya sa bahay. Hanggat kaya ko, pipilitin ko pa rin kumbinsihin si Lola Epang. Dahil habang buhay ang tao, Denise, may pag-asa. Kahit may edad na si Lazaro? Oo naman. Kayo bang dalawa ay magkukwentuhan na lang sa harap ng tindahan ko, ha? Ay, Aling Cora, talagang hinihintay namin kayo. Bibili po ako ng pad paper. Alam niyo naman, minsan walang papel ang iba kong estudyante. Bibili naman ako ng toyo at suka. Mag-aadobo ako, pambaon sa trabaho ni Cesar. Wala pa rin ba, Denise? Wala pa rin ho, Aling Cora. Naiinip na nga ho si Cesar. Kinakabahan na rin ako na baka sa ibang babae hanapin ang pangarap niyang anak. Oh, hindi naman siguro. Oh, Ay, aray. Aling Cora? Aray. Cora, bakit? Teka, Bakit ho? nagdidilim. Ang paningin. Oh? Ay! Aling Cora! Hingi ako ng tulong! Patayin mo siya, Denise! May sakit ka raw, Aling Cora? Oo, Lazaro. At hindi maganda ang sinabi ng doktor. Bakit po? Malubha na raw ang sakit ko. Baka hindi na magtagal ang buhay ko. Ano po ang sakit nyo? Leukemia raw. Okay. Ano po yun? Cancer sa dugo. Lazaro, malubhan sakit ito. Bihira ang gumagaling, anak. Nadurugto nga ng buhay. Tutugtugan ko po kayo ng silindro para maging masaya ka. Sige nga, iho. Tumugtog ka na lamang dito sa harap ng tindahan ko para malibang ako. Para kahit konti, makalimutan ko ang problema ko. Alam mo, Lazaro, nakakatuwa ka. Pag tumutugtog ka, nakakalimutan kung may kulang sa iyong pagkatao. Mahusay. Masarap sa tengang pagtugtog mo. Pakiramdam ko nga, unti-unti akong gumagaling. Lola Epang! Lola Epang! Nasaan si Lazaro? Lola Epang! Ano ba ako? Lola!
ang ingay mong kumatok? Si Lazaro! Si Lazaro! Oh, Napagaling niya ako! ano bang sinasabi mong napagaling ka ng apo ko, ha? Noong 1 linggo lang, ang sabi ng doktor sa akin, malubha na ang sakit kong leukemia. Pero bumalik ako kanina, Lola, para sana i-schedule na yung treatment ay bibigay sa akin. Oh. Kasi nga nangutang pa ako ng gagastusin ko. Alam mo ba kung ano sabi ng doktor? Ano nga ba, ha? Wala na yung cancer, Lola. Wala silang makitang diferensya sa katawan ko. Magaling ka na? Oo, yun nga ang sabi ko, Lola. Magaling na ako. At dahil ito sa pagtugtog ni Lazaro ng silindro, ang silindro niya nakakagaling. Totoo, Aling Cora? Sa tingin mo pwede rin ako magpatulong kay Lazaro para magkaanak na kami ni Cesar ko? Sa tingin ko, Denise, pwede. Yung pagtugtog niya ng silindro, doon ang gagaling ang kakaibang himala. Gusto mong lumapit tayo kay Lazaro para tugtugan niya tayo ng silindro? Ano naman yung kalokohan yung nasa isip mo, Denise? Baka dahil sa musika ng kanyang silindro, magdalang tao na ako. Nasisiraan ka na rin ba ng bait? Si Aling Cora, no isang linggo, Oh. biglang hinimatay sa harap ng kanyang tindahan. Oh. Bago nangyari yun, ilang buwan na pala niyang inililihim sa anak niya ang paglitaw ng mga pasapasa sa kanyang katawan. Baka napaglalaruan lamang siya ng laman lupa. Hindi, Cesar. Ang sabi ng doktor, meron siyang leukemia. Cancer sa dugo. O ano kinalaman doon ni Lazaro? Isang araw, tinugtugan siya ni Lazaro ng silindro. Oh, Gusto siyang libangin, pasayahin. o tapos? Nang bumalik sa doktor si Aling Cora, ang sabi ng doktor, wala nang cancer. Ha? Wala na siya leukemia. Pati ang doktor nagtataka. Hindi niya rin may paliwanag ang nangyari. Talaga sigurong nagkamali sila ng pag-examine kay Aling Cora. Pero paano nga ako nakapaghihimala ang silindro ni Lazaro? Denise, tigilan mo na ako. Gusto ko na talaga magka-baby tayo, Cesar. Gusto na kita magbigyan ng anak. Subukan natin lumapit kay Lazaro. Hindi naman siguro maniningil ang batang yun. Ang sintu-sintu ka mo. Cesar, kulang sa pag-iisip si Lazaro. Pero wag mo siyang tawagin sintu-sinto. Sige na. Payag na ako. Tumahimik ka na lang. Hindi na talaga ako lumalabas ng kubong ito, Menchi. Paano po kayo gagaling kung hindi kayo magpapaaraw man lang? Lalong lumulubha ang sakit ko sa balat kapag ako'y naiinitan. Kapag natatamaan ng init ng araw ang balat ko. May maitutulong po siguro ang health center sa kalagayan nyo. Sasamahan ko kayo. Bakit ba? Masigasig kang magbahay-bahay dito sa baryo. Bakit tatakbo ka bang, Mayor? Hindi po, Aling Chayong. Nakatapos po ako ng pagiging guro. Sa pagkatyaga ko bilang working student. At nangako ako na maipasa ko lang ang licensure exam. Sisiguruhin kong matutulungan ko ang lahat ng kababaryo ko. Mayroon mang kinalaman sa edukasyon o wala. Oh, Menchi. Huwag mo na akong intindihin. Mas mabuti pang dito na lang ako sa kubo ko. Kesa naman pandirihan ako ng ating mga kababaryo. Menchi! Anong ginagawa mo rito? Binibisita ko si Aling Chayong. Sige na. Magsasara na ako ng pinto, ha? Baka makita nila, Denise, na nagnanaknak yung sugat ko sa balat. Pandirihan nila ako. Aling Chayong, mabuti pa ho sumama kayo sa amin. Anong ibig mong sabihin, Denise? Nabalitaan kasi namin na gumaling si Aling Cora dahil sa pagtugtog ng silindro ni Lazaro. Doon kami papunta ngayon. Kasi baka siya nanguhulog ng langit para magdalang tao na ako. At baka gumaling rin kayo, Aling Chayong. Oo. Sa tingin mo, Menchi, matutulungan ako ng sintu-sintong si Lazaro? Bakit hindi natin subukan? Total ayaw niyo magpatingin sa health center. Siguro kay Lazaro, magiging komportable na kayo. Wala pa tayong babayaran. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Si Aling Cora mismo ang may sabi.
Gumaling siya dahil sa pagtugtog mo. Tumugtog ka ngayon, Lazaro. Tulungan mo kami. Tignan mo, Lazaro. Maraming taong parating pa. Nabalitaan nila ang ginawa mong pagtulong kay Aling Cora. Pero gusto ko lang pasayahin si Aling Cora. Kaya ko siya tinugtugan. At napasaya mo siya, Lazaro. Tulungan mo rin kami. Tumugtog ka na. Pero... Sabi na sa'yo, Denise, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Hindi, Cesar. Sandali. ayaw Maghintay mo eh. tayo. Nasaan ang silindro mo, Lazaro? Ay, oo nga pala. Ang aking silindro. Teka, kukunin ko. Hintayin niyo ako. Tutugtugan ko na kayo. Nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko, Cesar? Oo, Denise. Lumaki ang pag-asa ko. Magkakaanak na tayo. Salamat, Lazaro. Sige, tapusin mo pagtugtog. Makikinig kami hanggang matapos ka. Kuminawa rin ang pakiramdam ko. Dati kumikirot yung mga tuklap sa balat ko. Pati ang sugat, parang natutuyo na. Oh, anong himala ito? Lazaro, nakatutulong ka na malaki sa ating kababaryo. Ipagpatuloy mo lang pagtugtog. Lazaro, salamat ha. Bakit, Chevy? Kasi nawala sa isip ko ang kalungkutan. Napalitan ito ng pag-asa at kasiyahan. Chevy, tungkol ba sa pagkakasakit na nanay mong si Aling Cora? Hindi, Menchi. Tungkol sa nobya kong nakipaghiwalay sa akin. Natulungan tayo ni Lazaro. Panahon na para baguhin natin ang trato natin sa kanya. Sang-ayon ako. Hindi na dapat apihin at pagtawanan si Lazaro. Wala na dapat manghama kay Lazaro. Tama. Isa kang ngenyo, Lazaro. Ikaw lamang ang nakatutugtog ng silindro sa ganyang paraan. Denise, sumabay ka na sa akin mag-almusal. Ano pa bang ginagawa mo dyan sa banyo? Masama ang pakiramdam ko. Ha? Nasusuka ako. Oo. Umagang-umaga, nagsusuka. Nagsusuka? Baka nagduduwal ng asawa ko. Denise? Denise? Buntis ka ba? Ha? Hindi ko alam. Dumuduwal ka eh. Hindi ka nagsusuka. Oo nga yata. Cesar, buntis na nga siguro ako. Hindi muna ako papasada ng tricycle. Tutuloy tayo sa health center. Patitingnan muna kita. Ang sarap ng tulog ko. Yan ang pinakamasarap kong tulog sa buong buhay ko. Ay, naku. Nalilisan na pala ako ng suot kong pranela. Makikita ang mga sugat at langib ko sa magkabilang braso. Ha? Wala nang sakit ko sa balat. Makinis ang balat ko. Titignan ko nga sa salamin ng mukha ko. Oh, makinis na rin ang mukha ko. Anong kababalagan ito? Totoo nga ang pagtugtog ni Lazaro. May dulot itong himala. Kailangan malaman ni Lola Epang ang nangyari sa akin. Dapat niyang malaman na kapag papagaling ang pagtugtog ni Lazaro ng silindro. Ale, saan po kayo pupunta? Sarado po ang tindahan namin eh. Pumunta po si nanay kina Lazaro. Chevy, hindi mo ba ako nakikilala? Si Chayong. Ako si Chayong. Aling Chayong? Pero, dati po, may sugat kayo at langib sa buong katawan. Dati yun. Makinis ho kayo ngayon. Mukha, liig, ang braso nyo, lahat makinis na, magaling na. Tama.
Pupunta ako ngayon kina Epang. Sasabihin ko na magaling ako ni Lazaro. Sasama rin ho ako sa inyo. Bakit? Gumaling ka rin? Opo. Hindi ko na po naisip na magpakamatay. Wala na po yung sobrang kirot na dati kong nararamdaman dito po sa puso ko. Mali? Anong pwedeng maging mali, Cesar? Marami nang natutulungan si Lazaro. Lahat dito sa baryo natin gusto nang mapalapit kay Lazaro. Yun na ang parang mali eh. Natatakot ako, Chevy. Ha? Pakiramdam ko, lahat ng ito may kapalit. Ano naman ang pwedeng maging kapalit? Biyaya ito ng langit. At natitiyak kong gusto lang talagang makatulong ni Lazaro. Ewan ko Hindi pa natin ang kalooban ko eh. Pakiramdam ko, may mali sa lahat ng mabuting nangyayari sa ating baryo. Wala si Lazaro. Hindi pa siya umuwi. Umalis na kayo. Gusto lang po naming magpasalamat sa kanya. Buntis na ako, Lola Epang. Sinabi mismo ng kumadrona sa health center. Mabuti naman. Bakit parang hindi kayo natutuwa? Ay, sige na. Marami pa akong gagawin. Pakisabi po kay Lazaro. Salamat. Gusto ko siya muli marinig na tumugtog. Sasabihin ko kay Lazaro. O sige na, umalis na kayo. Salamat, Lola Epang. Chevy, tayo na. Babalik ko kami. Dadala namin ng mga prutas at itlog si Lazaro. Oo nga po, Lola Epang. Marami kaming ibibigay kay Lazaro. Unti-unti ko nang nabibitag ang lahat. Isang araw, matutupad ng aking paghiganti. Pero ang isang ito, si Banong, siya na lang ang hinihintay ko lumapit kay Lazaro. Siya ang dapat tumanggap ng kababalagang dulot ng silindro. Ikaw ang pinakamatagal na magdurusa. Isinusumpa ko yan, Banong. Puro ka naman kalokohan na Lingkore. Sino? Yung sinto-sinto si Lazaro? Ha! Nakapagpapagaling kambo? Hindi. Hindi mismo si Lazaro, kundi yung pagtugtog niya ng silindro. Ilang araw na akong nawala eh. Nagkakagulo na kayo kay Lazaro. Nagkataon lang ang lahat. Paano nagkataon lang? Nawala ang kanser na unang nakita sa akin dugo. O si Chayong, gumaling yung sakit sa balat. Si Chevy, yung anak ko, gumaling sa sobrang kalungkutan. At ito ito ang pinakamalaking himala. Si Denise, nagdadalang tao na. Ha? Paano naman nakapagtataka ron? May asawa siya eh. Maliban na lang kung bahog ang isa sa kanila ni Cesar. Alam mo, ang hirap mo talagang pagpaliwanagan, oo? Palibhasa Natunaw na yata ng alak yung utak mo. Ayun ko na. Lasing na siguro ako, pero malinaw pa ang utak ko. Malinaw pa ang pag-iisip ko. Uy, yan ang sabi mo. Pero sa tingin ko, dapat ka rin tugtugan ni Lazaro ng silindro. Ha? Oo, para katuluyan lumaya sa pagiging lasenggo mo. Ilang buwan na po ang nakalipas. Marami na pong natulungan si Lazaro. Oo nga, anak. Oy, tingnan mo, si Denise. Malapit na siya mga anak. Panay na nga po ang kwento ni Cesar sa akin eh. At bumili na sila ng kuna at damit na pangbata. Hindi na rin umulit yung panghihina ko. At yung pasapasa sa katawan ko na wala. Inay, magaling na po kayong talaga. At ikaw rin. Bay sa tingin ko handa ka na uling magmahal. Nay, hindi na muna siguro. Ikaw muna nga alagaan ko. Nako, anak. Magaling na ako. Ah, nako! Nakita niyo ba yung sumusunod sa akin? Lagi siya nakasunod kahit saan ako magpunta. Chayong! Ala naman nakasunod sa iyo Maliban siguro sa anino nyo. Ayan oh. Yan nga!
Yan ang palaging sumusunod sa akin. Layuan mo ako! Tahimigin mo ako! Si Aling Chayong, mula ho nung gumaling, parang nawala naman sa sarili. Pero Chevy, parang hindi siya nagbibiro, ha? Parang talagang takot na takot siya. Nay, baka nalipasan lang ho ng gutom si Aling Chayong. Palibhasa, lagi lang siyang nag-iisa sa kanyang kubo. Ay, hindi ako natatawa, Chevy. Ang totoo, nag-aalala ko kay Chayong. Hindi naman siya dating ganyan. Narito na ako. Dala ko ng siopaw na ipinabibili mo, Denise. Denise, nasan ka na? Cesar! Oh, bakit? Sumasakit ang tiyan ko. Ha? Eh baka maangana ka na. Hindi ko pa kabuanan. Walang buwan pa lang ang tiyan ko. Anong gagawin ko? Paano kita matutulungan? Dali mo ako sa center, Cesar. Ha? Masakit na talaga! Ah! Isa-isa. Unti-unti. Lahat kayo magbabayad sa pang-aapin niyo kay Lazaro. Lahat ng nalalaman ko, gagamitin ko para bigyan ng hustisya ang kaapihan ng aking apo. Isinugod sa center si Denise. Eh bakit daw? Humilaban siya, Nay. Pero sabi ni Cesar, 8 buwan pa lang daw po ang pinagbubuntis ni Denise. Ang mabuti pa, ikaw muna tumao rito sa tindahan. Makikibalita ako kay Denise. Nay, baka naman mapagod kayo. Hindi. Malayo ho ang health center, ha? At mainit ang panahon. Magpapayong ako. Kaya ko ito, Chevy. Wala akong nakita eh. Hindi ko sila nakita. Manong, lasing ka na naman eh. Hanggang kailan ka ba mabubuhay sa pag-inom ng alak, ha? Huwag mo nga akong pakialaman, Cora. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Alam mo, isang araw, sisingiling ka ng katawan mo sa sobrang alak na nilalaklak mo. Hoy, matibay ito ha. Hindi pa ginagawa ang alak na papatay sa akin. Hindi pa, hoy. Masakit, Cesar! Teka, hinihintay pa ang doktor eh. Hindi raw kaya ng kumandro ng kaso mo. Nasaan ang doktor? Ay, hindi pa dumarating. Cesar! Cesar! Ay, Kumusta Aling Cora? si Denise? Aligora, masakit po. Sobrang sakit. Saan? Saan sumasakit? Sa balakang, sa loob ng tiyan Eh, ko. Aling Cora, samahan niyo muna si Denise. Oo. Tatanungin ko ulit yung kumandro na. Napakatagal ng doktor eh. Sabi niya kanina, tinawagan na nila pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Huwag kang umalis, Cesar. Ayokong umalis ka. Pero Denise, hindi ko kayang panoorin ka na lang na nanihirapan. Kailangan matingnan ka ng doktor. Ako na lang makikipag-usap. Oo. Huwag mo siyang iwan, Cesar. Pupuntahan ko yung kumadrona dito sa health center. Bilisan niyo, Aling Oo, Cora. oo, oo. Ayun na, humihirap na naman. Mga anak na yata ako. Lalabas ang anak ko. Cesar! Sobrang sakit. Hindi ko na kaya. Hawak kong kamay mo, Denise. Lakasan mo loob mo. Lalabas na si baby. Nararamdaman ko. Tulong! Nasaan ang kumandro? Tulungan niyo kami! Humiga ka rito, Denise. Dito sa stretcher. Aalalayan kita. Sige, humiga ka. Ako nang aalalay sa'yo. Hindi. Marami nang dugo na pa sa'yo. Ayun na, Cesar. Nararamdaman ko. Lalabas na si baby. Teka, Denise. Hindi ko alam ang gagawin ko. Cesar! Ayan na! Lumabas na, bata. Lalaki anak natin. Pero hindi siya gumagalaw. Patay na yata siya. Denise? Denise! Ba, di yata siya huminga.
Baby, ipapatong kita dito sa dibdib ng nanay mo. Ayan. Denise! Baby, gumalaw kayo. Huminga kayo. Patunayan sa aking buhay kayo. Denise! Baby! Denise! Denise! Huwag mo itong gagawin sa akin. Denise, dumilat ka! Gumising ka! Gumising ka! Bakit nangyari to, Denise? Hindi lahat mong mata mo. Huwag mo itong gawin sa akin. Cesar! Cesar! Oh, Diyos na mga bagin! Ano nangyari? Nagsilang na si Denise. Pero Aling Cora, namatay siya sa sobrang hirap na dinanas niya. At pati anak namin, patay na ito ng silang niya. Anong parusa ito sa akin? Bakit ako? Ano kasalanang nagawa ko? Teka, ayan na. Parating na ang doktor. Natanong ko na yung sasakyan niya. Paparada na lang sa labas ng center. Kailangan iligtas ang aking mag-ina. Hindi ako papayag na mawala si Denise at si Baby sa ganitong paraan. Oo, Cesar. Uminahon ka. Tinawag na siya ng kumadrona. Pinagmamadali siya. Kailangan buhay niya si Denise, pati ng anak ko. Kailangan mabuhay silang dalawa. Hindi ako makapapayag na basta lamang sila mawala. Hindi ko ito matatanggap, Aling Cora. Hindi ko kaya. Layuan mo ako! Tigilan mo na ako! Tigilan mo na ako! Aling Chayong! Ano nangyari sa inyo? Ayan! Sino ang nakatakutan niyo? Ayan, yung itim na bagay na yan. Palagi siya nakasunod sa akin. Pero Aling Chayong, yan po ay ang anino ninyo. Hindi siya anino. Halimaw siya. Gusto niya akong patayin. Pero hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Nasaktan niya ako. Hindi siya makalalapit sa akin. Hanggang yan lang siya sa lupa. Aling Chayong, nalipasan ho ba kayo ng gutom? Sino ka ba? Bakit ba baka pinakikialaman? Hindi niyo na ba ako nakikilala? Si Menchie ho ako. Isa sa mga guro sa public elementary school. Hindi kita kilala. Layuan mo ko. Layuan mo ko. Tauhan ka rin ng itim na bagay na yan. Gusto niyo ako pagtulungan na? Ayan! Aling Chayong! Sandali ho! Ay baka mapahama kayo! Naku! Patungo siya sa bangin. May bangin sa dakong yun ng gubat. Pero kung susundan ko siya, baka lalo siyang tumakbo. Aling Chayong! Aling Chayong! Luwapas kayo dyan! Lola Epang! Lazaro, harapin niyo ako! Cesar! Bakit? Anong kailangan mo? Huwag ka nang magmaang-maangan. Pinatay niyo si Denise. Kayong maglola. Pinatay niyo si Denise at ang aking anak. Ano ba ang pinagsasasabi mo, ha? Ha, Cesar? Nananahimik rito ang aking apo. Huwag mo kaming guluhin at pagbintangan. Kayo lang ang pwedeng gumawa nito. Ikaw na dating mangkukulam. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Lola, totoo bang mangkukulam ka? Huwag kang maniwala sa kanya. Tayo na sa loob ng bahay. Patay na si Denise. Namatay siya sa panganganak. Patay rin ang isinilang niya. Lazaro, bakit mo ito ginawa sa akin? Ano kasalanan ko sa'yo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pinaasa niyo ako eh. Pinaasa niyo kami ni Denise. Ang pagtugtog mo ng silindro, nagdulot ito ng labis na kasiyahan at pag-asa sa amin. At nagbuntis naman si Denise, hindi ba? Oo! Pero naghirap siya ng labis bago siya nanganak. At nang maisilang niya ang sanggol, sabay silang namatay. Bakit pinalasap niyo kami ng sandaling ligaya, pero pagkatapos, babawi niyo sa akin ang aking mag-ina? Mga kampon kayo na kadiliman. Wala akong kasalanan. Huwag kang magalit sa akin. Sinusumpa ko. Hindi ko kayo patatahimikin. Huwag kang magalit sa akin, Cesar. Tinanggap mo ang hiniling mo, Cesar. Wala kaming kasalanan kung binawian ang buhay si Denise at ang iyong anak. Umalis ka na rito.
Huwag mong pagbanta ng aking apo! Dahil ako mismo ang makakalaban mo! Buisit talaga si Aling Cora. Ako lang hindi nagbukas ng tindahan. Buti na pa naman ako sa toma. Gusto ko pa sanang uminom pambira, oh. Mang Banong! Mabutit nakasalubong ko kayo. Ha? Samahan niyo ko sa barangay hall, dali. Kailangan humingi tayo ng tulong. Nasa panganib si Aling Chayong. Sino? Si Chayong na nababalot ng peklat at lang ibang balat? Hindi na ho ngayon. Ha? Dahil sa pagtugtog ni Lazaro ng silindro, gumaling si Aling Chayong. Makinis na ang balat niya. Makinis na pala eh. Bakit? Malalagay sa panganib ang buhay niya. Para ho kasi siyang nababaliw. At takbo siya na takbo. Natatakot sa kanyang anino. Menche, hindi siya para nababaliw. Baliw lang ang talaga yun. Pambira. Mang Banong, tulungan natin siya. May bangin sa gubat. Baka mahulog siya kung walang pipigil sa kanya. Ano siya mahulog? Para mabawasan ng isa pang baliw ang baryong ito. Napakatigas ang puso niyo, Mang Banong. Diyan na kayo! Talagang matigas to. Hindi ako tinatamlan ng kahit talo. Aba, ano yan? Parang may tumutugtog na silindro. Pero si Lazaro lamang may silindro dito sa baryo. Parang inaakit ako nito sundan ng tugtog. Ang tunog na silindro. Pero, nasaan? Nasaan ang tumutugtog? Narito na si Banong, apo ko. Opo. Nakita ko nga pong sumunod siya sa pagtugtog ko ng silindro. Tanungin mo kung lasing pa siya. Bakit po? Dahil ang pagtugtog mo ng silindro, ito ay nakakagaling. Nakapagpapabago ng isang tao. Hindi na po ako babatukan at sasaktan ni Mang Banong? Hindi na, apo. Talaga po? Oo. Subukan mo siyang kausapin. Opo. Mang Banong? Bakit ka nakatulala? Talaga bang mabait ka na? Hindi mo na ako sasaktan? Hindi mo na ako babatukan? Oo, Lazaro. Kalilimutan ko na ang pag-inom ng alak. Magiging mabait na ako sa iyo. Higit sa lahat, iaalay ko ang buhay ko para sa iyo. Ano, inay? Namatay ho si Denise at ang sanggol na kanyang isinilang? Oo, Chevy. At hindi na maganda ito. Paanong hindi ho maganda? Inay, hindi ko ho kayo maintindihan. Parang lahat ang lumapit kay Lazaro para magpagamot. Para humingi ng tulong. Oh, Parang lahat kami. Lahat tayo. Dinapuan ng isang sumpa. hindi, Nay. Mabuting tao ho si Lazaro. Nakapagpapagaling ang pagtugtog niya ng silindro. Pero si Chayong, matapos gumaling ang sakit niya sa balat, mistula na siyang baliw ngayon. Tapos si Denise, nanganak nang wala sa panahon. Namatay pati yung isinilang niya. Anak, natatakot ako. Anong pwede mangyari sa akin? At sa akin, ano rin ang pwedeng mangyari sa akin, Nay? Siguro, Nay, nagkataon lang ang lahat. Magaling na ho ako, oh. Hindi na ho ako depressed. Nay, wag naman ho kayo mag-isip ng ganyan. Walang mangyayaring masama sa atin. Ha? Ano ba yun? Nahimbing ako ng tulog, ah. Maaga na pala. Pero ano ba yung malakas na kalabog? Parang sa kwarto ni Inay, ah. Nay! Ano po yung maingay sa kwarto nyo? Kailangan niyo po ba ng tulong ko? Nay! Bakit nakasara ho itong pinto?
Hindi naman ho dati kayo nagsasara ng pinto ng kwarto nyo Bukas naman pala. Nasaan ka, Inay? Hindi! Inay! Anong ginawa mo? Di ka ho! Tutulungan ko ho kayo! Inay! Bakit mo ginawa ito? Inay! Bakit? Inay! Inay! Bakit ka nagbigti? Chevy, Nay! narinig kita sumigaw mula sa labas ng bahay. Ano nangyari kay Cora? Nagbigti siya. Kinalag ko ang pagkatalin sa leg niya. Pero huli na ako. Hindi ko siya nailigtas. Dali natin kay Lazaro. Kaya siyang buhayin ni Lazaro. Hindi! Si Lazaro ang pumatay kay Inay. Paano pumatay? Nakita mo na galing dito si Lazaro? Mang Banong, may sumpa ang pagtugtog ni Lazaro sa kanyang silindro. Hindi ko maintindihan. Lahat ho ng tinugtugan niya. Oh, Isa-isang napahamak. ano ibig mo sabihin? Si Aling Chayong nawala sa sarili. Si Denise at ang isinilang niya parehong namatay. At ngayon si Inay. Hindi totoo yan. Pinagaling nga ako ni Lazaro eh. Sa kabila ng kalupitan ko sa kanya. Gumaling ako sa pagiging lasenggo. Katunayan, hindi ko na sinasaktan si Lazaro. Hindi ko na siya kinukutya at nilalait. Kung ganun, Pambanong, matakot ka na. Ha? Malapit na tayong dalawa. Paano matakot? Ako, ikaw. Oh, Pareho tayong natulungan ng pagtugtog ni Lazaro ng kanyang silindro. At di magtatagal, sisingilin niya tayo. hindi ko maintindihan, Chevy. Intindihin mo ho. Eh, Pilitin mong intindihin. Dahil kapag hindi natin nagawang labanan ang taglay nitong sumpa, matutulad tayong lahat sa kanila. Mamamatay rin tayo! Mamamatay? Heh, bakit naman ako mamamatay? Pinagaling nga ako ni Lazaro eh. Nasisira na siguro ng bait si Chevy. Palibasa, nagpakamatay ang kanyang ina. Iaalay ko ang buhay ko para sa iyo, Lazaro. Iaalay ko ang buhay ko para sa iyo, Lazaro. Ha? Bakit paulit-ulit kong naririnig sa isip ko mga salitang sinabi ko kay Lazaro? Kanina pa kita hinihintay. Lazaro? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka naman pinapayagan ng lola mo na lumayo sa inyong kubo, ah. Dahil hindi naman talaga ako si Lazaro. Lola Epang? Malupit ka sa aking apo. Dapat ka na magbayad, Banong. Pero pinagaling na ako ni Lazaro. Gumaling ako sa pagtugtog niya ng silindro. Dahil yun ang utos ko sa silindro. Ang maging instrumento ito ng mabuting pangyayari. At saka ako maniningil. Ha? Maniningil na paano? Ang buhay mo. Para tumalino ang apo kong si Lazaro. Sira ka, matanda ka. Tigilan mo nga ako. Magaling na ako. Hindi mo na ako maloloko. Oo, Banong. Magaling ka na nga sa pagiging lasenggo. Pero, nakalimutan mo ba ang binitiwan mong pangako? Iaali mo ang buhay mo para kay Lazaro. Aha? Gawin mo na ngayon, Banong. Naghihintay ng aking apo. Hindi. Hindi ko mapigil ang aking mga paa. Dinadala ko nito sa dalampasigan. Naiintindihan kita, Chevy. Masakit mawala ng isang ina. Pero sa halip na kumprontahin mo si Lazaro, ayusin na muna natin ang pagbuburol sa nanay mo. Menchi, hindi ko siya kayang tingnan. Hindi ko maaasikaso ang pagbuburol sa kanyang bangkay. Kapag hindi mo siya inasikaso, sino ang mag-aasikaso? Dalawa na lang kayo. At iniwan niya pa ako sa ganitong paraan. Menchi, nagbigti siya. Chevy, Anong sumpa itong idinulot ni Lazaro sa atin?
Maaaring walang kinalaman dito si Lazaro. Kung ganun, si Aling Epang, ang kanyang lola, Wala tayong katibayan, Chevy. dati nang usap-usapan. Kaya naging sintu-sintu si Lazaro. Parusa ito sa kanilang pamilya. Dahil ang pamilya ni Lola Epang ay mga mangkukulam. Pero hindi kami naniwala. Moderno na ang panahon. At hindi kami naniwala na totoong may mangkukulam. Chevy, Pupuntahan ko si Aling Epang. Kailangang maipaliwanag niya sa akin ang nangyaring sunod-sunod na pagkamatay ng mga nagpapagamot kay Lazaro. Kailangang maputol ang sumpang inilapat niya sa mga taga rito sa ating baryo. Hindi ko mapigil ang sarili kong humakbang patungo sa dagat. Ang mga alon, para ako'y pinag-ihelin nito. Iniimbitang lapitan sila. Hindi. Si Cesar, patay na siya. Palutang-lutang sa dagat. Huwag kang matakot, man. Hindi na naramdaman ni Cesar ang kamatayan. Makalutang ka sa tubig. Kampong ka na kadiliman. Oo, man. Matagal kong tiniis ang pang-aapi mo kay Lazaro. Matagal akong nanahimik. Matagal kong hindi ginamit ang aking kapangyarihan. Dahil gusto kong mabuhay ng normal si Lazaro. Pero pinagkait mo yon. Ipinagkait mo yun sa akin. Hindi mo binigyan ng pagkakataon ng aking apo na mabuhay ng tahimik at maayos. Malalim ng tubig. Malulunod ako. Ayoko pang mamatay. Iaali mo ang buhay mo para kay Lazaro. Gawin mo na, Balong. Gawin mo na! Gawin mo na! Sige! Mamatay ka! Manunod ka, Balong! Manunod ka! Nakita kong ginawa mo, Lola. Para sa'yo yon, apo ko. Ipinaghiganti ko ang kaapihan mo. Pinatay mo ang mga kaibigan ko. Hindi mo sila kaibigan. Salbahe ka! Pinatay mo si Dennis! Ang baby niya! At si Aling Cora! At ngayon, si Banong! Lazaro, may kapalit ang buhay nila. Magiging matalino ka. Igagalang ka ng mga tao. Titingalain ka. Kaiinggitan ang kakulangan mo sa pag-iisip. Yan ay gagaling. Dapat noon ko pa ito ginawa. Ayokong tumalino! Kung kapalit, mga kaibigan ko! Hindi mo sila kaibigan. Ako ang nagmamalasakit sa'yo. Sa akala mo, talagang mahusay ka sa pagtugtog ng silindro? Ako ang gumawa nun. Ninapatan ko ng mahikaan silindro upang lahat na makakarinig ang pagtugtog mo. Magandang kanilang maririnig. Sila ay maaakit! Salbahe ka! Niloko mo ako! Lazaro! Lazaro! Bumalik ka rito! Lazaro! Marunong akong tumugtog ng silindro. Hindi ko kailangan ng mahika para patunayang marunong akong tumugtog ng silindro. Naniniwala ako, Lazaro. Subukin mong tugtugin ang silindro. Baka maputol ang sumpa na inilapat ng lola mo sa ating baryo. Menchi? Nakita ka naming tumatakbo. Sinundan ka namin. Galit ako sa'yo. Dahil sa pagkamatay ni Inay. Pero itong si Menchi, naniniwala siyang inosente ka, Lazaro. Wala akong alam. Ito lang silindro ko. Kakampi ko. Ang totoo.
Lazaro! Ano nangyari sa akin? Aling Chayo? Salamat, buhay ka! Narinig ko ang pagtugtog ni Lazaro. Tatalo na sana ako sa bangin. Pero para akong naalimpungatan. Napatakbo ako dito. Malaya ka na sa sumpa. Pero si Lazaro, tingnan niyo. Habang tumutugtog siya ng silindro, may nagbabago sa kanya. Para siyang nauupo sa kandila. Umiimpis ang kanyang katawan na para bang unti-unti namamatay. Hindi! Lazaro, apo ko! Si Lazaro! Naging butot balat! Wala na siyang buhay! Hinigop ng silindro ang buhay ni Lazaro! Naging kabayaran ang buhay ng aking apo! Dahil sa ginawa kong kasalanan! Lazaro! Hindi! Apo ko! Apo ko, Lazaro! Sa bandang huli, pinagbayaran pa rin ni Lola Epang ang pagtutulot niya ng kapahamakan sa mga taga-baryo. Bagamat katarungan ang hangad niya para kay Lazaro, ginawa niya ito sa mali at masamang paraan. Tandaan, walang kabuktutan na hindi pinagbayaran.